Magandang araw po sa inyo. Okay na po ba magpakilala muna po kayo sa isa? Okay, I'm Lauren. Ilan? 21 from San Juan. From San Juan. I'm Stephanie Conat. I'm the Chief Human Resource. Hi, so my name is Rosh, 29 years old. I'm a senior web developer. Okay, yun lang po. Thank you for joining us today po dito sa aming interview. And ako po yung magiging facilitator na si Clark Arroyo. And I'm Pico Meili, partner. Okay, yun, bago muna po tayo magsimula, gusto ko lang nilawin. Wala pong tama or maling sagot dito. Mag-share lang po kayo kung anong gusto nyo i-share. And we are not testing any knowledge. Gusto lang po namin malaman yung feelings nyo, emotions nyo, yung thoughts nyo about. Well, whatever comes first sa isip niyo. Okay, let's start po. In general po, do you use digital payments? Yes. Yes. Tindahan. Tuition, Apo. So, big and small, ginagamit ko. grocery, flights. Apo. So, doesn't matter po the amount. No? Mas, would you say, tita, na mas nagre-rely ka na ngayon sa digital payment kaysa sa cash sa ngayon? So, kapag magbabayad kayo gamit ang payment app, lalo na pag importante, like let's say sa tuition, sa rent, or sa government fees, like sa business or sa tax, ano yung una ninyong chine-check para masasabi nyo sa sarili nyo na okay na safe to? As a mother, so nagbabayad akong tuition fee. Check ko muna yung app kung yun nga, legit siya and mostly na yun laging ginagamit. Lalo na pag never heard yung Yung app po. so I try to search muna before I proceed with the transaction. Tama. But at first, syempre, kung kilala naman na, so syempre alam niya naman yung mga kilalang app. Tama. Then, nakapag-transact na ako once, then successful naman and good naman ang transaction. Yun at yun na lang naman din yung ginagamit. So, as long as consistent po yung app, nag-work siya. Mm. Thank you po. Okay. Pag nagbabayad po ba kayo gamit yung app na yun, lagi po ba kayo nag-screenshot? Sa akin naman, yes, nag-screenshot din ako. Kasi as per checking, depende sa biller. Example, may babayaran kang specific na water bill or electric bill. May times kasi na hindi siya nagpo-post. So, delay yung posting niya. Then, pag nag-inquire ka sa specific na biller na yon, hihingin nila yung proof of payment mo. So, yun, parang consider as proof of payment na So, talaga. na-experience mo no? Mm. as developer. Kayo, sir. Sa akin naman, yes, nag-screenshot ako kasi may mga internal and external errors na naranasan when it comes sa online payment. So basically, kahit na pasa mo na yung pera sa ka-transaction mo, may mga internal errors na pwedeng sa device, pwedeng sa process, or dun sa mismong app nagkaka-problem. So yun yung So, kumbaga, ano po ba yung kinakatakutan yung mangyari if di kayo makapag-screenshot? Kasi, ang nagiging itsura po is mas may tiwala pa po kayo sa gallery nyo compared sa mismong app sa akin naman kasi, I think it's common behavior na mag-screenshot ka ng payments. Since hindi naman siya basta-basta, hindi naman kasi basta-basta ang pera, pinaghihirapan yun. So basically, sa panahon ngayon, parang if wala kang proof, dehado ka. So hindi pwedeng hindi lang basta-basta nagsasend ka lang ng kung ano-ano. Dapat sure ka din na yung pag-send mo or yung makakatanggap is, yun, matatanggap nila yung pera. Tsaka so, pa nasabi din ni ma'am kanina, minsan yung app kasi naglalag din So minsan yung sa history hindi lumalabas. Kailangan screenshot. Next question po. Pag may nakita po kayong logo dun sa kunwari registered siya, PSB accredited, yun government accredited, mas nadadagdagan po ba yung tiwala niyo dun sa app? Not 100% sure. Pero siguro for starters na kanya na-download mo yung app. Syempre hindi ka muna magpapasok ng malaking halaga. Siguro small amount na muna. Then you observe na kung okay siya, kung legitimate talaga, doon ka na doon ka na mag-proceed sa larger amounts. Imagine lang po sa inyo. Parang may pagpipilian po kayo sa dalawang app. Yung app A, super bilis, one click lang, pero walang receipt. Tapos yung app B, mas mabagal lang konti, may OTP, pero may guaranteed na legal receipt. Ano po kayong pipiliin nyo? Yung mas convenient, or doon tayo sa mabagal pero safe?
yung mabagal. May Sa receipt. experience ko, may app ako na for small amounts, meron din sa Mm. large amount. Pero kung sabihin nating tuition or Malaki. bills, Okay yun. mas okay na sa akin yung mas okay na sa akin yung B, yung mabagal. Kasi yung tuition is like once in a blue moon lang halos or once a month lang, or like yung bills once a month lang. So bibili ka sa fast food, Mm. tas small amounts, tas ganun 30 minutes, parang lagi ka nagta 30 minutes, no? Mm. Yun yung nakakadismaya. So, depende. Next question. Kapag may problema po, for example, floating transaction, Mhm. at nagkontak kayo ng customer support, ano yung minimum response na kailangan para masabi niyo po na okay pa to, safe pa to? So yun nga, yung chatbot kasi di ba parang automatic response na lang siya ng mga apps. So basically, mas okay pa rin na tao yung kausap mo. Kasi sometimes kapag, kuwari, nag-float nga yung pero pag kumuha ka na, or nagtanong ka na, minsan hindi naman sila sumasagot. So, importante din sinasabi ng timeline kung kailan yung maayos, gaano katagal. So, much better na tao yung kakausapin talaga. I-delete ko yung app Okay. Kung kung blank. nawala na ako ng pera sa loob. May other reasons din, siguro. Hindi naman sa dahil nawalan ka ng pera. Siguro may greater ups pa. Sabi natin may isa pang app Mm. na, yes, same as regulated siya, same as yung sa Oh. sa current mo na app. Pero may additional na perks, ganun. Mm. Ang sinabi nila, syempre, parang i-delete ko lang siya if hindi niya na na-achieve yung purpose niya as an app.